Bliss, lumabas ka dyan! O gigibahin ko ang pintuan ng bahay mo. Galit na pagsisigaw ng matandang babae na kinauutangan ni Bliss. Nagpapanik naman itong si Bliss sa kanyang loob ng bahay. Hindi nito alam kung ano ang kanyang gagawin. Tatakas ba? O haharapin niya ang naniningil sa kanyang kapitbahay? Hindi ka ba talaga lalabas na bata ka? Talagang ginagalit mo ko, no? Muling sigaw ng matandang babae. Napakagat ng labi ng alamang si Bliss at binuksan na ang kanyang pintuan. Agad namang pumasok sa loob ng kanyang bahay ang matandang babae at hinihingi ang kanyang utang. Please po tita, konting panahon pa po. Iniipon ko pa lang po kasi malapit naman na pong mabuong pangbayad ko sa iyo eh. Please po. Siguraduhin mo lang. Naku, hindi na lang sana ako naawa sa iyo nung namatay ang lola mo. Hinayaan mo na lang sanang mabulok ang katawan niya. Hindi yung pinilit mo pang umutang para mailibing siya. Galit na sagot pa ng matanda at nagdabog pa na umalis. Inakala ni Bliss na tapos na ang paniningil sa kanya, kaya naman agad itong nagayos ng sarili para maghanap ng pagtatrabahuan o pag-eekstrahan, makahanap lamang ng pera para mabayaran naman o mahulugan man lamang ang kanyang utang sa matanda. Ngunit paglabas niya ng pinto, bigla niyang nakita ang kanyang landlord na galit na hinihintay siya sa labas ng bahay. Dinuro-duro ng landlord si Bliss. Sinabihan nito na kung hindi pa siya magbabayad sa linggong yun ay palalayasin na nga siya sa kanyang inupahang munting bahay. Promise po, magbabayad po ako, promise. Saad nga muli ni Bliss. Marami pang sinabing panunumbat ang landlord bago tuluyang iniwan si Bliss. Umalis naman kagad si Bliss para maghanap ng kanyang pagtatrabahuan, ngunit anong hanap nito, wala pa rin talagang may gustong kumuha sa kanya. Sinubukan rin ni Bliss na bumalik sa mga bahay kung saan siya naglalabada, ngunit hindi na siya muling kinuha. Balis ang naglalakad pa uwi si Bliss. Hindi na nito alam ang gagawin niya na iniisip na niyang sa kalsada na siya mamumuhay. Ang dami pang pangarap ni Bliss sa kanyang buhay, ngunit nang biglang natumba ang kanyang lola na nag-iisang pamilya niyang naiwan sa kanya, ay napatigil ito sa pag-aaral. Tagalinis at tagalaba ang kanyang mga trinabaho para lamang mabuhay silang dalawa ng kanyang lola, pero hindi nagtagal. Namatay na at bumigay ang kanyang lola. Kahit papaano, ay gusto naman ni Bliss na ilibing ng maayos ang kanyang lola, kaya nagmakaawa ito sa mga kakilala niyang nagpapautang. Kaya ngayong natapos ng libing ng kanyang lola, wala nang naiwan sa kanya kundi mga utang. Kahit nakarehistro naman ang kanyang lola sa SSS, ay wala itong pensyon nung nabubuhay pa siya, kaya naman wala talaga silang natanggap. Natigilan naman si Bliss sa paglalakad pa uwi nang bigla niyang narinig ang usapan ng mga nagtatrabaho sa club ng kanyang kapitbahay. Pinag-usapan ng mga babae ang pagbenta nila ng kanilang katawan para makakuha ng malaking halaga, lalo na at nabalitaan nilang mga mayayaman daw ang bibili sa kanila. Seryosong nakikinig si Bliss sa usapan ng mga babae nang hindi niya napansin ang kanyang natapakang tae. Ano ba namang buhay to? Pati ba naman pagtapak ng tae? Ano ba naman kasi itong barangay na to? Barangay tae. Sigaw na nga lamang niya. Dahil sa hindi inaasahang pagtapak ni Bliss sa tae, wala na itong nagawa kundi magmadaling pumasok sa kanyang bahay para linisin ito sa kanyang nag-iisang sapatos. Nag-isip ng nag-isip si Bliss at napatingin sa litrato ng kanyang lola. Kinuha niya ito at niyakap ng mahigpit habang umiiyak. Patawarin mo ko, lola, at gagawin ko ito. Alam kong hindi mo ako pinalaking ganito, kaya sana huwag kang magalit sa akin. Ayoko pong makita ang multo mo. Natatakot ako eh.
Kinabukasan, hinantay ni Bliss sa tapat ng kanyang bahay ang mga babaeng narinig niyang nag-uusap kahapon at nang dumating sila, ay agad na naglakas loob si Bliss na kausapin ng mga to. Mataray na tinignan siya ng mga babae. Nagtataka kung bakit biglang lalapit sa kanila ito. Anong kailangan mo? Kung uutang ka, umalis ka na rito sa harap ko. Galit na pagtataboy ng isang babae. Natakot naman si Bliss. Ngunit alam niyang ito na lang ang kailangan niyang gawin para makapagbayad ng mga utang. Napalunok ng laway si Bliss at pinilit nga ang sariling magsalita. Ate, hindi ako uutang. Narinig ko kasi yung usapan niyo kahapon tungkol sa mga mayayaman. Malawak namang napangiti ang dalawang babae. Inakala kasi nila na uutang si Bliss, kaya sinungitan nila ito. Agad nilang pinapasok sa kanilang boarding si Bliss. Hindi naman sila nagdalawang isip na sabihin sa kanya ang mga detalye ng auction na magaganap. Natuwa naman ulit ang dalawang babae nang nalaman nilang 18 years old pa lang si Bliss at virgin pa ito. Naku, swerte ka. Malaki ang halagang mababayad sa'yo. Excited na tilingan ng isang babae. Pero mga ate, kinakabahan ako eh. Wala akong kaalam-alam at wala rin akong alam sa pagme-makeup at wala akong susuotin. May bibili pa rin ba sa akin sa gantong itsura? Yan lang ang problema. Meron pa ata rito yung damit ko. Nung dalaga ako, pumunta ako rito sa gabi ng auction at sabay tayong nagpunta doon. Aayusan ka namin. Malambing na sabi ng babae. Talaga po? Maraming salamat po talaga. Masayang umuwi si Bliss. Natatakot man ito dahil sa pagbenta niya ng kanyang sarili, ngunit iniisip na lamang niya. Nagaganda ang kanyang buhay kapag totoo ang sinabing malaking halaga ang kanyang makukuha. Makakalipat siya sa mas maayos na lugar at higit sa lahat ay matutuloy niya ang kanyang pag-aaral sa kolehiyo. Sa gabing yon wala nang ginawa si Bliss kundi magdasal at humingi ng tawad sa kanyang lola sa kanyang gagawin. Takot man si Bliss, ngunit desidido na nga ito sa kanyang gagawin para lamang kahit konti ay gumanda ang kanyang buhay. Kaloka ka, konting ayos lang sa'yo, napakaganda mo na. Hindi ka pa nga nagme-makeup eh. Natatawang sigaw ng isang babae. Kinakabahan talaga ako. Paano kapag nagalit yung bumili sa akin kasi wala akong alam sa ganun? Hindi yan. Basta ang importante, may bumili sa'yo. Basta tignan mo lang dinadaanan mo ha. Baka makatapak ka na naman ng tae. Natatawang sabi ng isa pa sa mga babae. Namula naman sa hiya si Bliss. Ngunit sa huli natuwa na rin ito sa malakas na halakhak ng dalawang babae. Itinuro ng mga kasamahan ni Bliss na mga babae kung saan siya pupuntang kwarto dahil malinis pa ang puri ni Bliss ay sa ibang auction room siya papasok. Napakaraming babae ang excited na kasama niya sa auction house na yun, ngunit si Bliss nagsisimula ng malunod sa kanyang takot. Hindi naman nagtagal ay si Bliss na rin ang inilagay sa entablado at nagulat nang biglang nagsigawan ng iba't ibang lalaki ng mga halaga. Sila ay nagpapataasan ng presyo kay Bliss at hindi makapaniwala si Bliss sa mga halagang kanyang naririnig. Masaya siya dahil magkakaroon siya ng pera na pangbayad sa mga utang at pera na magagamit niya para sa kanyang mga plano sa buhay. Ngunit natatakot si Bliss dahil pakiramdam niya sa mga oras na yun ay naadik nga siya sa auction. Napapikit na lamang si Bliss at nagdasal. Matapos nitong magdasal ay tinawag niya ang kanyang lola para gabayan siya sa kanyang tinatahak na daan. Nang natapos na ang bidding ng mga tao kay Bliss ay agad na nga siyang pinapunta sa likod ng entablado para hintayin ang bumili sa kanya. Hinihiling ni Bliss na sana kahit na ganong paraan ay hindi matandang lalaki ang magiging una niya
kundi isang gwapo at binata. Natupad naman ang hiling ni Bliss dahil napaawang ang kanyang bibig nang nakita niya ang naglalakad na lalaki papalapit sa kanya. "You ready?" Napalunok naman ng laway si Bliss. Ngayon lamang siya nakakita ng isang gwapong lalaki. Sa personal at napakabango pa nito. Parang ang nasa isang mala fairy tale si Bliss at ang lalaking bumili sa kanya ay ang kanyang Prince Charming. "What? Tara na? Or are you gonna waste my time?" Napanguso naman si Bliss. Inisip nito na walang Prince Charming na masungit na katulad ng lalaki. Tahimik na sinundan ni Bliss ang lalaki paloob ng isang kotse hanggang sa nakapunta sila sa isang mamahaling 5-star hotel. Pagpasok nila, sa loob ng kwarto ay isa-isang inalis ni Bliss ang kanyang damitan na ikinangisi ni Milo. "Anong pangalan mo?" "Ay Milo." Bliss, sisimulan na ba natin?" Sad na lamang ni Bliss. "Nagmamadali ka ba?" Natatawang bahagyang tanong pa ni Milo. "Para matapos na to." Napangiti naman si Milo sa deretsahang sagot ni Bliss. Sinenyasan ni Milo si Bliss na lumapit sa kanya habang panty at bra na lang ang suot-suot ni Bliss. Namumula ang mukha ni Bliss na lumapit kay Milo habang si Milo naman ay nakaupo sa gilid ng kama at nang lumapit sa kanya si Bliss, pinaulanan nga niya ito ng halik sa katawan hanggang sa nawala ang mga tensyon sa katawan ni Bliss. Parang nagayuma si Bliss sa pagroromansa ni Milo na hindi niya namalayan umaga na pala. Inaantok na minulat ni Bliss ang kanyang mga mata at nakita si Milo na mahimbing ang tulog sa kanyang tabi. Siguro may lahi tong foreigner kaya ganito ang itsura. Sayang. Guwapo pa man din pero sobra-sobrang masungit at dominanteng lalaki sa kama. Napanguso naman si Bliss nang naalala niya ang sobrang sabik na si Milo na angkinin siya nang paulit-ulit kagabi. Napangiwi na lamang kaagad si Bliss nang nakaramdam ito ng sakit sa kanyang tagiliran at ibaba niyang parte. Hindi na nagsayang pa ng oras si Bliss at agad na isinuot nga ang kanyang mga damit. Aalis na sana ito ng kwarto nang bigla siyang napatalon sa gulat dahil mayroong biglang nagsalita. "Kung makareact ka parang magnanakaw na tumatakas ah." "Anong nakaw? Hindi ko gawain yun no. Ikaw nga tong may ninakaw sa akin eh." Nakangusong sad pa ni Bliss. Tinaasa naman ang kilay ni Milo si Bliss. Samantalang si Bliss hindi alam ang gagawin at sinasabayan na lamang ang kanilang usapan. Gusto na kasi nitong umuwi at baka meron na naman ng mga naningil sa kanya at isipin na tinakasan niya ang mga to. "Excuse me, wala akong ninakaw sa'yo. Binayaran kita for one night." "Fully paid?" Ngising tanong pa ni Bliss. Natawa naman ng malakas si Milo at bumangon sa kama. Nagpantalo nito at may kinuha sa kanyang blazer. Kumuha ito ng isang calling card niya at ibinigay kay Bliss. Nagtaka naman si Bliss at iniabot ni Milo. Kinuha niya ito at hindi napigilan ng kanyang tawa nang nabasa ang pangalan ni Milo. Anong nakakatawa? Milo everyday? Loka-lokang sad pa ni Bliss. Napangiwi sa inis si Milo nang ikinanta pa talaga ni Bliss ang tungkol sa inumin na Milo. Milo everyday. Bigla itong nainis muli sa kanyang ina dahil sa dinami-rami nang ipapangalan sa kanya ay Milo pa talaga. Nang nakita ni Bliss na nandilim ang itsura ni Milo ay agad itong kinabahan at nagsalute kay Milo. "Bye sir! Nice meeting you, and I hope I will never see you again." Sad ni Bliss. Napaawang naman ang bibig si Milo sa sinabi sa kanya ni Bliss. Tumakbo naman kaagad si Bliss palabas at paalis ng hotel. Dumiretso naman ito sa lugar kung saan naganap ang auction. Napangiti sa kanya ang manager ng auction habang iniaabot sa kanya ang malaking bag. Nang tinignan ni Bliss
Ang laman, napasinghap ito ng malakas. Hindi niya akalain na sa isang gabi lang ay mayroon na siyang limpak-limpak na pera. Kinuha naman ito kaagad ni Bliss at tumuwi na. Pagka-uwi niya ay hindi nga siya nagkamali sa naisip niya noong nasa hotel pa siya. Dumating ulit ang mga naniningil sa kanya kasama na rin ang landlord. Napabuntong hininga na lamang si Bliss at napangiti dahil sa wakas, yun na ang huling beses na kukulitin siya ng mga ito. Kala namin tumakas ka na eh. San ka nang galing? Magbayad ka na ngayon. Kailangan na rin namin. Galit na sigaw pa nga ng landlord. Opo, magbabayad na ako ngayon, pakisabi po magkano lahat ang babayaran ko. Matapang na saad ni Bliss. Napangiti naman ng malawak ang mga naniningil kay Bliss nang sinabi niyang siya ay magbabayad na ng buo. Humagigik naman sa tawang mga babaeng kararating din na kasama ni Bliss na nagpapa-auction at ipinakita ang sarili nilang bag na dala-dala na alam ni Bliss kung ano ang nilalaman. Pumasok muna si Bliss at nagpalit. Kumuha ito muna ng mga listahan ng mga naniningil sa kanya bago pumunta sa kwarto at kumuha ng pera. Delikado kasi kapag may makakaalam na may malaki siyang pera at baka pagkainteresan pa. Muling nagpasalamat si Bliss sa mga nagpautang sa kanya noong kinailangan niya kahit na masasakit ang mga salitang natanggap niya noong sinisingil na siya. Agad na manginayos ni Bliss ang kanyang bahay. Nagtapon ito ng mga gamit na hindi niya kakailanganin at naghanap ng bagong malilipatan. Sinamahan naman siya ni Rona, ang isa sa mga babaeng sinamahan siya sa auction. Mag-isa na rin kasi si Rona sa buhay at sumama na ang kanyang boardmate sa kanyang boyfriend kaya mag-isa na nga rin siya sa boarding. Ngayon na pagdesisyonan ni Rona na sumama na lamang kay Bliss sa paghahanap ng bagong matitirhan. Nakahanap naman sila kagad at naghati sa mga bayarin. Tag-isang kwarto sila. Swerte nga nila at may naupahan silang munting bahay na may sariling CR at kusina. Dalawa lamang ang kwarto, sakto sa kanilang dalawa. Ang saya nga ni Rona at Bliss at ang lawak ng kwarto, pwedeng 2 at 3 tao sa isang kwarto. Simula nung lumipat sila, sa bago nilang matitirhan ay unti-unti nilang pinuno ng panibagong gamit ang kanilang kwarto. Sa kusina naman ay naghati sila sa gastusin para makabili ng mga kagamitan hanggang sa nakumpleto nila ito. Si Rona ay naging isang online seller. Ginamit niya ang naiwang pera sa kanya pangpuhunan at dahil sa pagiging madaldal niya ay naging patok ang mga binibenta niya online. Kaya naman, yun ang pinagkakaabalahan niya ngayon. Tara na mamalengke. Para naman may makain tayo mamaya. Saad naman ni Bliss. Teka lang at mag-reply ako sa mga buyers ko. Diyos ko, sana tuloy-tuloy na ang gantong pagbili ng buyers ko. Masayang sabi naman ni Rona. Malamang hindi natitigil yan. Wala ka ba naman kasing sawang mag-live? Natawa na lamang si Bliss. Eh ikaw, anong plano mo? Papasok ka na ba? Nakangiting pagtatanong ni Rona. Hindi ko nga alam eh. Mga nakaraang araw para akong pagod na ewan. Hindi ako makalabas dahil lagi din akong nahihilo. Dahan-dahang ibinaba ni Rona ang kanyang cellphone. Dali-daling tumayo si Rona para tignan ang kanilang kalendaryo. Nang nakita ito na Rona ay napasinghap siya ng malakas at may kinalkal sa kanyang aparador. Nagtaka naman si Bliss kung bakit siya binibigyan ng piti ni Rona at nanlaki ang mga mata ni Bliss nang na-realize niya kung ano ang gustong sabihin ni Rona. Hindi pwede. Subukan mo, pakiramdam ko totoo. Hindi makapaniwalang sabi ni Rona. Pero nagsisimula pa lang na maging maayos ang buhay ko, Rona. Oo, malaki ang pera nang meron ako pero paano kapag naubos yun? Para sa pag-aaral ko yun eh. Paano kapag naubos hindi ako nakapagtapos ng pag-aaral?
Paano na lang tong batang mahihirapan? Mahihirapan din akong maghanap ng trabaho niyan. Nagpapanik na si Bliss at naglalakad na ng paikot-ikot sa kanilang sala. Pinakalma naman ito ni Rona at pinasubok na ang PT. Ayaw naman ni Bliss ngunit mas maganda nang malaman niya kung tama ba ang hinala ni Rona. At walang nagawa naman si Bliss nang nakita niyang positive ang resulta. Hindi niya alam ang kanyang gagawin. Hindi niya alam kung paano buhayin ang kanyang mga anak. Bigla na lamang naisip ni Bliss at napuno siya ng takot nang naiisip niya kung kasya pa ang natitirang pera para sa kanilang anak habang siya'y nag-aaral. Kumalma ka. Mag-aral ka pa rin, ituloy mo ang pag-enroll mo. Kapag nanganak ka, pwede ka nang mag-apply ng mga part-time jobs. Paniguradong may tatanggap na sa'yo dahil nag-aaral ka sa kolehiyo. Pagpapakalma ni Rona kay Bliss. Niyakap na lamang ng mahigpit ni Rona si Bliss nang tuloy-tuloy na itong umiyak. Nang nagawang kumalma ni Bliss, ay nagkulong ito sa kanyang kwarto. Naiisip niyang ipalaglag ang bata ngunit sa huli ay naiyak muna siya dahil hindi niya kaya. Huminga ng malalim si Bliss at hinamplos ang kanyang tiyan. Kaya ko to. Kinaya ko noon. Kakayanin ko pa rin hanggang ngayon. Pinakalma ni Bliss ang kanyang sarili at binilang ang kanyang perang natitira. Unang plano ni Bliss ay magpa-check up para masiguradong okay ang kanyang dinadalang bata. Pagkatapos niyang magpa-check up ay titignan niya kung mayroon siyang pwedeng pasukan sa eskwelahan na nag-offer ng scholarship. Isa-isa namang hinarap ni Bliss ang lahat at salamat sa tulong ni Rona na laging gumagabay sa kanya at walang sawang tumutulong sa kanya. Kaya naman, hanggang sa nanganak siya naging maayos ang buhay nilang mag-ina dahil kay Rona. Lumipas ang ilang taon ay isa ng graduating student si Rona. Nag-iisang taon na ang kanyang kambal na anak. Ay naghanap na nga ito kagad ng kanyang part-time job habang nag-aaral samantalang si Rona naman ang nag-aalaga sa kambal niyang anak. Oo, tama. Kambal ang naging anak ni Bliss. Isang lalaki at babae. Sina Nico at Nika. Hindi lang sila basta-basta kambal kundi isang napakatalinong kambal. Mama, pakiramdam ko ay broken-hearted na naman po si Ninang. Kunot noong sabi ni Nico. Kaya nga mama, sira-sira na naman ang makeup at hindi po lumalabas sa kwarto eh. Nakangusong sabi naman ni Nika. Baka naman pagod lang ang ninang nyo. Alam niyo namang laging puyat yan dahil sa kanyang online selling, 'di ba? Mama, kilala namin si Ninang tsaka lagi yung nakikipaglaro sa amin kahit ano pong pagod niya tapos ngayon nagkukulong. Pagrereklamo ni Nika. Baka naman depress siya. Naku Nika, kailangan nating bantayan si Ninang at baka anong gawin niya sa sarili niya. Natatakot na sigaw naman ni Nico. Narinig naman yon lahat ni Rona at marahan na pinagbabatukan ng kanyang mga inaanak. Natawa na nga lamang si Bliss sa kapilyuhan ng kambal. Kahit nasa daycare pa lang sila, pakiramdam niya nakikipag-usap siya sa mas matanda sa kanya. Bilib nga itong si Bliss dahil sa murang edad, kaya nilang magbasa at magbilang. Anong broken-hearted? Anong depressed? Naku, kayo talagang kambal. Ang babata niyo pa, alam niyo na yung mga salitang yan. Kailan ako umiyak ka, Bear? At nagmukmok dahil sa lalaki? Mataray na pagtatanong ni Rona. Rona, hindi ko kinaya ang sitwasyon nating dalawa, pakawalan mo na ako. Namula naman ang buong mukha ni Rona noong na-realize niyang inulit ni Nico ang sinabi sa kanya ng ex-boyfriend niya, habang si Bliss naman natawa ng malakas. Huwag kang ang tumawa-tawa dyan at baka sabunutan kita, ituloy mo na lang yung pagre-review mo, hoy. Inis na sigaw ni Rona kay Bliss na walang sawang tumatawa. Isang linggong walang pasok si Bliss matapos ang kanilang exam, kaya naisipan nga niyang maghanap ng pagraraketan dahil paubos na rin ang pera na kanyang natanggap noong binenta niya ang kanyang sarili. Sa mga sumunod na araw,
ay ang pagtatrabaho bilang waiter sa isang pribadong restaurant kung saan nagaganap ang mga celebrations ng mga mayayamang tao ay minsan namamasyal naman sila ng kanyang mga anak. Natutuwa nga si Bliss dahil kakaibang talino ang dala ng kanyang mga anak na minsan hindi siya makapaniwala kung talaga bang 4 na taong gulang lang sila. Kahit hindi man isipin ni Bliss ay alam niyang mas matalino pa ang mga anak niyang 4 na taong gulang na kaysa sa kanyang graduating student na. Masayang namamasyal sila Bliss at ang kanyang mga anak nang isipan niyang tumambay sa likod ng kanilang bahay nang sila ay nakauwi habang kumakain ng ice cream na dala-dala ni Rona mula sa kanyang paglabas. Nagkukwentuhan at nagkukulitan ng mag-ina, ngunit agad na naglaho ang saya sa itsura ni Bliss nang biglang nagtanong ang kanyang mga anak. Mama, asan po ang papa namin? Gusto mo po ba hanapin namin si papa at pagalitan po sa pag-iwan sa atin? Inis na tanong naman ni Nico. Ano na ba naman niyang sinasabi niyo dyan? Hindi naman tayo iniwan ng papa niyo. Busy siya, oo busy siya. Pilit na tumawa si Bliss para matakpan ang kanyang kaba, ngunit dahil sobrang talino ng kanyang mga anak, nagtingin na lamang sila sa isa't isa. Ang kambal at nagkibit balikat. Alam nilang nagsisinungaling ang kanilang ina. Napansin naman ito ni Bliss at napabuntong hininga. Nainis ito sa kanyang sarili na sinubukan niyang magsinungaling sa mga anak nang mas malawak pang pag-iisip sa kanya. Sa totoo lang, sa mukha ko lang naalala ang papa niyo eh. Hindi niya rin alam na meron na kayong mga anak niya. Sorry mga anak ha. Nanlaki ang mga mata ni Bliss nang bigla siyang niyakap ng mga bata. Mama, bakit ikaw nagsasorry? Wala ka namang kasalanan eh. Mahal na mahal ka po namin, Mama. Kaya nga, Mama, hindi ka dapat magsorry dahil ikaw po ang the best mother po sa lahat sa buong mundo. Proud at malakas na sigaw pa nga ng kambal. Kinabukasan ay maagang pumasok si Bliss sa kanyang part-time job dahil may isang malaking event na magaganap doon kaya maaga pa lang ay pumasok na kaagad si Bliss. Wala naman siyang kailangan alalahanin dahil mayroon si Rona doon at matalino ang mga bata kaya kayang-kaya na nila ang kanilang sarili. Maaga pa lang ay naging abala na si Bliss sa trabaho. Marami kasing kailangan ayusin at sinisigurado ng kanilang manager na maayos ang lahat. Dahil marami daw na mayayamang negosyante ang dadalo, samantalang si Rona naman ay kinailangan na lumabas ngunit ayaw sumama sa kanya ng mga bata. Hindi ko kayo pwedeng iwan mag-isa rito. Mamamatay ako kapag may nangyari sa inyong mga baby ko. Pag-iinarte ni Rona sa kambal na bata. Ninang, nakaligo na kami at kumain. Sinabi mo naman sa amin na saglit ka lang eh. Tsaka Ninang, alam namin na hindi naman pwedeng buksan ang pintuan na kahit na sino po ang bisita. Dito lang po kami sa loob. At kung may kailangan kami, tatawag po kami sa iyo sa cellphone namin ni Nika. Makulit na sabi pa ng kambal. Sinubukan namang tawagan ni Rona si Bliss ngunit hindi siya sumasagot. Matapos ang pagsubok na tumawag ni Rona, may tumawag naman sa kanya. Gusto kasing i-pick up ng buyer niya ang bulto-bultong order niya kay Rona dahil luluwas siya ng ibang bansa. Sayang naman ang kita ni Rona kaya hindi niya na alam ang gagawin niya sa mga oras na yun. Ninang, alis ka na. Kaya na po namin to. Tatawag na lang po kami kapag may gusto po kami, Ninang. Pangungulit at malambing naman na sabi nila Nico at Nika. Huminga ng malalim si Rona at sunod-sunod na nagbilin sa mga bata. Bago umalis, ay sinigurado muna ni Rona na nakalakang lahat ng bintana at pintuan. Sinigurado rin ni Rona nang siya ay makalabas ng bahay na nailak ng maayos ng kambalang pintuan nila. Para mas lalong safe, ay nagbilin si Rona sa kanilang kapitbahay na patanda na masayang pumayag sa pagbantay sa bahay nila. Nagmadali na si Rona sa kanyang pupuntahan para makauwi kagad habang ang kambali abala sa panunood ng TV at paglalaro ng telepono. Napasinghap naman ng malakas si Nika nang may batang ipinalabas sa TV na kamukhang kamukha ng kanyang kahambal.
Nico, halika rito sa sala, dali. Ano ba yun, kambal? Naudlot tuloy ang paghihi ko. Saad ni Nika at pagrereklamo naman ni Nico. Tinuro naman ni Nika ang TV at nagulat si Nico. Naisip ni Nico kung sino yun at nasabi sa kakambal na baka mayroon pa silang isang kambal na hindi nila alam. Sasang-ayon na sana si Nika nang biglang isa-isang ipinakita ang picture ng batang lalaki. Hanggang sa kanyang pagtanda, nagkatinginan kaagad sina Nico at Nika. Doon palang alam na nilang siya ang ama nila. Matagal na nga nilang hinahangad. Dahil napabalita ang success ng lalaki sa TV at ang event na kanyang inorganize, nalaman ng kambal ang address ng restaurant kung saan sila pwedeng magkita-kita, kung saan nila pwedeng kumprontahin ang lalaki. Pero maniniwala ba si Papa kapag sinabi nating anak niya tayo? Paniguradong hindi. Baka palisin lang tayo doon lalo na at mayaman pala si Papa. Nagalin lang ang sabi ni Nico at problemadong sabi naman ni Nika. Nag-isip ang kambal hanggang sa naisipan nilang gumawa ng DNA test. Hinanap ng kambal kung saan itinago ng kanilang ina ang kanyang laptop. Nang mahanap nila yon, agad silang nag-search ng example ng DNA at gumawa ng sarili nilang resulta. Problema na lang nila ay kung paano ipiprint ang kanilang ginawang resulta. Nanood naman sa YouTube ang kambal kung paano nila gagawin. Doon, natutunan nilang pwedeng ilagay sa cellphone at ipaprint lang sa kung saang computer shop. Dali-daling nagayos ang kambal at nagbaon ng kanilang kakainin sa kanilang bag. Nagtanong ang kambal sa mga batang naglalaro sa labas kung saan ang computer shop. Nang naiprint na nila ang DNA test na kanilang pineke, agad nilang hinanap ang lugar na kanilang pupuntahan. Mabuti na lang at mayroong mabait na dalagang estudyante ang naghatid sa kanila sa restaurant. Ano ka ba? Halika na nga habang walang security. Pagmamadali ni Nico. Maghahawak kamay na naglalakad sa restaurant ang kambal hanggang sa may narinig silang nagsasalitang lalaki sa isang mic. Sinundan nila ang boses hanggang sa nakita nila ang kanilang sinasabing Papa sa stage na nagsasalita sa harap ng maraming tao. Ayun siya! Siya yung nasa TV! Excited na sigaw ni Nico. Tara na kambal, kausapin na natin si Papa! Masayang sigaw naman ni Nika. Pumasok naman ang kambal sa malaking kwarto sa loob ng restaurant kung saan ang lalaking hinahanap nila. Katatapos lang ni Milo magpasalamat sa mga dumalo sa kanyang celebration party nang may nakapansin sa kambal na batang nakatingin sa kanya. Kunot noong bumaba sa stage si Milo at parang minamagnet ito papalapit sa kambal. Nang napansin ng kambal na nakatingin si Milo sa kanila, ay lumapit sila kay Milo. Anong ginagawa niyo rito sa gilid? Naliligaw ba kayo? Tanong ni Milo. Ikaw po ang papa namin. Anak mo kaming kambal. Sigaw ni Nika kay Milo sabay itinaas ng kambal ang kanilang kamay at tinuro ang lalaki. Anak mo po kami at may patunay po kami na ikaw ang papa namin. Matapang na sigaw naman ni Nico kay Milo. Ako si Nico. Ako naman si Nika. Kami ang kambal mong anak at ito ang DNA test na nagpapatunay na ikaw ang aming ama. Malakas na sigaw ng kambal kay Milo. Nanlaki ang mga mata ni Milo at hindi makapaniwala sa kanyang naririnig. Dahil sa sigaw ng mga bata ay nagsimula ng magsikumpulan ang mga bisita at curious sa nangyayari. Kinuha naman ni Milo ang DNA test na iniabot sa kanya ni Nico at sa isang tingin palang alam na nga niya na peke yun. Samantalang si Bliss, nabala sa pag-iikot at nagbibigay ng wine sa mga bisita, ay na-curious sa nangyayari sa harapan. Naglakad dito papalapit doon at napasinghap na lamang ng malakas nang nakita ang kanyang mga anak. Dali-daling binitawan ni Bliss ang kanyang daladalang wine bottle at tumakbo palapit sa kanyang mga anak. Nico, Nika? Anong ginagawa niyo rito? Nagtatrabaho si Mama, hindi kayo pwede rito. Halina kayo at umuwi na tayo. Magsasalita na sana ang kambal ngunit nalikuran na ni Bliss ang kanyang mga anak at hinarap
ang kausap ng kambal na lalaki. Pero nang magtama ang paningin nila Bliss at Milo, nabalot ng katahimikan ng dalawa. Ikaw? Hindi makapaniwala si Milo. Hindi siya makapaniwala na makikita niya muli ang babaeng walang sawang tumatakbo sa kanyang isipan. Pabalik-balik ang tingin ni Milo kay Bliss at sa mga bata. Nanlaki ang mga mata ni Milo nang na-realize niya na baka nga siya talaga ang ama ng kambal. Lalapit na sana si Milo kay Bliss para makipag-usap nang maayos nang biglang iniyuko ni Bliss ang kanyang ulo. Sir, pasensya na po sa gulo na ginawa ng mga anak ko. Iuuwi ko na po sila, sorry po talaga. Pakiusap ni Bliss. Nagmamadali at natatarantang hinila ni Bliss ang kambal paalis ng restaurant. Hindi nila alam na pinasundan pala sila ni Milo pauwi sa kanilang bahay. Pagka-uwi ay agad na pinagalitan ni Bliss ang kanyang mga anak. Nagsorry naman kagad ang mga bata kay Bliss. Hindi alam ni Bliss kung anong mga gagawin niya o anong dapat maramdaman. Hindi ito mapakali at kinakabahan. Matapos ang event ni Milo, agad niyang pinuntahan ang bahay na tinitirahan nila Bliss. Nakahinga nga ng maluwag si Bliss nang inakala niyang si Rona na yung dumating nang biglang nakita niya si Milo pagbukas ng pinto. Dahil sa gulat ay agad na isasara na nga sana ni Bliss ang pintuan nang biglang pinigilan yon ni Milo. Bakit mo ba ako tinatakbuhan? Papasukin mo nga ako? Sad nito. Hindi na kayanan ni Bliss ang lakas ni Milo kaya ang ending, nakapasok rin siya sa bahay ni Bliss. Natataranta naman si Bliss at hindi alam ang sasabihin. Milo everyday! Hey! Sad na lamang nito. Ha? Yan talaga ang sasabihin mo sa akin sa ganitong sitwasyon? Napapikit ng mariin si Bliss dahil sa hiyang kanyang nararamdaman. Sa dinami-rami ng pwedeng lumabas sa kanyang bibig ay ang kanta pa talaga sa commercial ng Milo na Milo everyday. Papa, pinuntahan mo kami! Masayang sigaw naman ni Nika at tumakbo papalapit kay Milo at niyakap sa kanya ang katawan ng kanyang ama. Yay! Pinuntahan kami ni Papa! Masayang sigaw rin naman ni Nico at tumakbo rin ito papalapit kay Milo para yakapin. Nanlambot ang puso ni Milo at niyakap ng mahigpit ang mga bata na parang namiss niya ito ng sobra. Sakto namang dumating si Rona sa mga oras na yun kaya pinakuha na muna ni Rona ang mga bata at pumunta sa labas. Nang iniwan sina Bliss at Milo sa loob ng bahay, hindi na nga nagsayang pa ng oras si Milo. Lumapit kay Bliss na walang tigil sa pag-atras. Napamura na lamang sa isipan si Bliss nang bigla siyang napasandal sa pader. Malakas na ipinatong ni Milo ang kanyang kamay sa pader na ikinagulat ni Bliss. Care to explain? Tanong ni Milo habang nakataas ang kilay. Ha? Ang alin? Wala naman akong ginagawang masama na dapat i-explain ah. Pagdadahilan naman ni Bliss. Wala ka bang talagang sasabihin sa akin? O aaminin? Ano bang gusto mong malaman? Ano bang gusto mong sabihin ko? Kamusta ka na simula nung binili mo ko ng isang gabi? Mataray na saad ni Bliss. Napabuntong hininga na lamang si Milo at lumayo kay Bliss. Nataranta naman ang babae sa biglang nagpagkatahimik ni Milo. Hindi na nakayanan ni Bliss ang katahimikan at tensyon sa kanilang dalawa ni Milo. Agad na nagsalita. Magsalita ka na nga, namamatay na ako sa tensyon na binibigay mo eh. Saad ni Bliss. Sige, magsasalita ako. Anak ko ba sila? Akin ba ang mga yun? Oo. Diretsahang saad ni Bliss. Wala nang paligoy-ligoy pa. Sigurado ka? Baka naman nagpabili ka ulit sa iba. Hoy, etong sasabihin ko sa iyo ah. Nagawa ko lang yun para mabayaran ng mga utang ko. Nautang ko para sa libing ng lola ko. At yun na yun. Ikaw ang kauna-unahan at huling lalaking humawak sa akin. Napangisi naman si Milo sa sinabi ni Bliss. Hindi maintindihan ni Milo kung bakit labis na lamang ang kanyang tuwa nang marinig niyang walang lalaking nakasalumuha si Bliss
na iba kundi siya. Kinabahan naman si Bliss sa pagngiti ni Milo habang nakatitig sa kanya matapos niyang magsalita. Agad-agad na kumuha si Bliss ng unan sa upuan at tinakip sa katawan niya. "Anong ginagawa mo?" Takang tanong ni Milo. "Nababaliw ka siguro nang dahil sa akin. Simula nung gabing yun no, kaya ganyan ka na lang makatingin sa akin ngayon." Matapang na saad naman ni Bliss. Napaawang ang bibig ni Milo. Hindi nito akalain na may babaeng magsasabi sa kanya ng ganung bagay. Hindi naman niya agad na itanggi ang sinabi ni Bliss. Dahil yun ang katotohanan, pilit na lang na umubo si Milo at iniwas ang tingin para hindi makahalata si Bliss na tama siya. "Tama na sa biruan. Pack your things," saad ni Milo. Napakunot no si Bliss. "Ha? Bakit? Ikaw bang may-ari ng bahay na to ha? Hindi naman na. Bakit mo ko palalayasin?" "Nakaka-stress kang kausap. Mag-impake ka na at ang gamit ng mga bata dahil titira kayo sa akin simula ngayong araw na to. Sa ayaw at sa gusto mo." Tila nagbabanta na saad ni Milo. "Alam mo pala desisyon ka. Ayoko nga." Napagat na lamang ng labi si Milo. Ito ang kauna-unahang nakaharap siya ng taong hindi susunod sa kanya at sinasagot at kinokontra ang bawat sinasabi niya. "Ilang taon nang nawala sa akin para magpakama sa mga anak ko. Kaya kung ayaw at sa gusto mo, uuwi kayong maghihin ako sa akin." Napangusa naman si Bliss at nanlambot sa narinig niyang sinabi ni Milo na mag-iina niya sila. Susunod na sana si Bliss sa kagustuhan ni Milo nang bigla siyang nagising at tumilingaling. Muntik na yun ah. Iba talaga ang powers ng mga gwapo. Inis na sabi pa ni Bliss sa kanyang isipan. "Pwede mo naman silang hiramin. O kaya dumalaw ka. Bakit pa kailangan nakasama kami? Huwag mo na nga akong kontrahin at baka hindi ako makapagpigil. Hindi ka na makalakad bigla dyan." "Bakit sasaktan mo ko?" saad ni Bliss. "Oo, sasaktan kita sa paraang alam kong gustong gusto mo." Sagot pa ng pilyong si Milo. Nang narealize ni Bliss ang ibig sabihin ni Milo, ay agad itong kumuha ng isa pang unan sa upuan at tinakip sa kanyang katawan. "Lumayo ka sa akin! Sisigaw ako rito!" saad ni Bliss. "Alam mo bang ilang beses akong nagkandarapan hanapin ka? Ni minsan hindi ka nawala sa isipan ko. Nawalan ako ng interes sa ibang babae at ngayon na nahanap na kita, nalaman ko na may mga anak pala tayo. Paninindigan ko ang mga bata at syempre, pati rin ikaw. Kailangan kong panindigan ang ginawa ko. At ikaw din, panindigan mo ang ginawa mo sa akin." Magsasalita na sana si Bliss nang bigla siyang hinila ni Milo at hinalikan ng malalim sa kanyang labi. Natulala naman si Bliss nang natapos ang kanilang halikan. Natulala ang naging balisa na si Bliss at hindi magawang mag-isip ng maayos. Pakiramdam niya, nasakop na siya ng tuluyan ni Milo. Naiinis naman si Bliss kung bakit tila kontrolado ni Milo si Bliss, pati na rin ang kanyang pakiramdam. Nang nakabalik na sina Rona at Milo, hindi na nagsayang pa ng oras si Milo at kinilala ang kanyang mga anak. Na-curious naman si Rona kung bakit balisan na lang ang mukha ni Bliss at namumula pa ang kanyang buong mukha. "Hoy, nangyari? Hindi mo naman sinabi sa akin na yung bumili sa'yo noon ganito pala ka-hot." "Hay nako," namamanghang bulong pa ni Rona kay Bliss. "Bakla, naghalikan kami. Hinalikan niya ako." Tila nagsusumbong na bata na saad ni Bliss. "Kaya naman pala daig mo pa ang kamatis sa pamumula eh." Natatawang sabi ni Rona. "O tapos, anong nangyari?" Pahabol na tanong ni Rona. Gusto niya kaming kunin mag-iina at tumira sa bahay niya." Napaawang ang bibig ni Rona sa gulat. Kinilig ito at napahiyaw habang marahan na pinaghahampas ang balikat ni Bliss. "Hoy, mababali na ang braso ko. Maawa ka naman." Saad nga nito. "Ay sorry. So ano nang nangyari?" Excited na tanong ni Rona. Ikinuwento naman ni Bliss ang buong pangyayari kay Rona.
Hindi makapaniwala si Rona. Ngunit sa huli, hindi niya maitago ang kanyang kilig. Hay, mukhang wala ka ng takas sa kanya, Bliss. Panindigan mo na siya katulad ng sinabi mo at baka tuluyan ng mabaliw yung ama ng mga anak mo. Pero kung ako sa'yo pumayag ka na, seryoso na to. Ibigay mo na ito sa mga anak mo. Alam naman natin kung gaano na nila katagal hinahangad na magkaroon ng ama eh. Malambing na saad ni Rona. Napatingin naman si Bliss sa kanyang mga anak. Tila ba ay sobrang saya ng kanilang mga mukha at halos hindi maalis ang paningin nila sa kanilang ama. Nalipat naman ang mga mata ni Bliss kay Milo na malawak ang ngiting nakikipagkulitan sa mga bata, ngunit kung titignan mo nang mabuti ay makikita mong nagpipigil na ng luha si Milo. Nakaramdam naman ng konsensya si Bliss at naisipang pumayag. Pumayag man si Bliss, ngunit nangako siya sa kanyang sarili na hindi siya bibigay kay Milo kahit anong gamit niya sa kanyang kagwapuhan. Ipinakilala naman ni Bliss si Rona kay Milo. Nang napansin ni Milo ang kalungkutan sa mga mata ni Bliss, nang nagpapaalam si Bliss kay Rona ay hindi nito kinaya, kaya naman tinawagan ni Milo ang kanyang kakilala para hanapan ng bahay si Rona na malapit sa kanyang bahay kahit kondo na maliit pa yan. Kinausap naman ni Milo si Rona na sumama sa kanila at lumipat sa bahay na inihanda niya sa kanya. Sobrang natuwa si Bliss. Halos manghina na si Milo sa masayang tingin ni Bliss sa kanya. Walang bagaan yan ah. Oo, never ko binabawi ang mga sinasabi ko. Nagsihiyawan sina Bliss at Rona. Naghanda naman kaagad sina Bliss at Rona at nagimpake na nga sila at tumulong naman si Milo roon. Si Milo na rin ang nagtawag ng isang driver ng truck para makuha ang mga gamit doon at mailipat. Laking gulat naman ni Bliss nang matapos nilang magayos at maglipat ay nasa kwarto ni Milo ang mga gamit ni Bliss. Kunutong tinitigan ni Bliss ang buong kwarto. Talagang lahat ng kanyang damit at gamit ay nasa kwarto ni Milo. Inis na sumugod si Bliss sa opisina ni Milo sa bahay. Nagulat naman si Milo, ngunit sa itsura ni Bliss, na inis ay napangisi ito dahil sa kanyang kakitaan. Yes, mahal na prinsesa, may tutulong ba ako? Tigil-tigilan mo nga ako, Milo. Everyday ha? Pinag-usapan natin na magkaibang kwarto tayo. Tapos ngayon, bakit nasa kwarto mo yung mga gamit ko? Sabi mo paninindigan mo ako, hindi ba? Siyempre, sa isang kwarto tayo. Mag-asawa tayo eh. At may mga anak na. Pangaasar ni Milo. Anong asawa? Hindi ka pa nga nagpo-propose dyan eh. Napakunot noo si Milo. Yun lang ba? Kunot noong tinignan ni Bliss si Milo na may kinukuha sa cabinet sa kanyang opisina. Nataranta naman si Bliss nang biglang may ibinato si Milo sa kanya na maliit na box. Hindi makapaniwalang binuksan ni Bliss yun. Hindi niya inaasahan na may inihandang singsing si Milo para sa kanya. Napanguso naman si Bliss nang walang laman ang box. Pagtingin niya kay Milo at nakitang nakangisi ito ay namula ang buong mukha ni Bliss. Sa hiya at binato pabalik kay Milo ang maliit na box. Wait lang kasi, chill lang, alam kong gusto mo na, ngunit may tamang lugar at oras para sa lahat. Natatawang saad ni Milo. Aba Milo anong feeling mo na gusto ko? Nagulat lang ako no. Masungit na saad naman ni Bliss. Sige, sabi mo yan eh. Sa sobrang inis ni Bliss ay pumunta ito sa kwarto ni Milo at kumuha ng pampalit. Nagtaka naman si Milo nang hindi mahanap si Bliss sa kanyang kwarto matapos nitong magtrabaho. Hinahanap mo si Mama at Papa? Taas kilay na tanong ni Nika. You did something, ha? Nakangising tanong naman ni Nico na parang nangaasar pa. Wala akong ginawang mali sa mama niyo. Nagkibit-balikat na nga lamang si Nico, habang si Nika naman humagikgik sa tuwa. Napanguso naman si Milo at hinanap si Bliss hanggang sa natagpuan niya ito sa kama ng kanyang kambal na anak. Hindi naman pinansin ni Bliss si Milo, kahit na alam niya
Nasa kwarto yun at tinitigan siya. Nang kinausap ito ni Milo at tinanong kung anong trip niya, hindi pa rin ito kinibo ni Bliss. Nainis naman si Milo at binuhat si Bliss palis ng kwarto ng kambal. Kahit na anong protesta nito, humingi naman ng tulong si Bliss sa kanilang mga anak. Napigilan si Milo. Tutulungan na sana ito ng kambal nang biglang pinatigil sila ni Milo. Mayroon akong Transformers office at isang baby doll na nagsasalita. Ibigay ko na lang ba yun sa kapitbahay? Tanong pa ni Milo. Natigilan naman si Nika at Nico. Nagkatinginan silang dalawa tumakting na hindi nakikita ang kanilang ina. Napawang ang bibig ni Bliss sa pag-iwas ng kambal sa kanya. Trinaydor niyo ako para sa laruan? Tanong nito. Natawa na lamang si Milo sa pagkukunwaring pagiyak ni Bliss para kunin ang awa ng kanyang mga anak. Ngunit, nang sinilip ni Bliss, ang mga bata ay hindi siya narinig dahil kinuha na nila kagad ang mga laruan na sinabi ni Milo at naglaro. Umiling-iling na lamang si Milo at tinayos ang pagkabuhat kay Bliss. Hinawakan ni Bliss ang pader sa pintuan para pigilan si Milo sa paglabas sa pintuan. Kung hindi ka sasama sa akin sa kwarto, sisiguraduhin kong hindi ka na makakalakad ulit kinabukasan. Hindi makapaniwalang tinignan ni Bliss si Milo na nakangisi sa kanya. Napalunok ng laway sa kaba si Bliss at dahan-dahang pinitawan ng pader sa pintuan. Marahan na inihiga ni Milo si Bliss sa kanilang kama. Tinakala nga ni Bliss na may mangyayari sa kanila. Ngunit iniwan siya ni Milo at pumasok sa banyo para makapagbanlaw at magpalit. Ano ka ba naman, Bliss? Sinabi lang niya na hindi ka makalakad. Inakala mo na agad na gagawin talaga. Ano to? Umasa ka? Umaasa ka, malandi ka talaga, Bliss. Galit na pagsisigaw ni Bliss sa kanyang isipan. Kinabukasan ay wala sa mood na nagayo si Bliss para pumasok sa kanyang eskwelahan. Nakita naman ito ni Milo at sinabing ihahatid na siya sa school. Nakaisip naman si Bliss ng pangbawi kay Milo para siya naman ang mabwisit dito. Halika na at sabay na tayo. Ihahatid na kita sa eskwelahan mo. Aya nga ni Milo. Hindi na kailangan. May magsusundo sa akin. Tila nonchalant na saad ni Bliss. Napakunot na si Milo. Sino naman? Boyfriend ko. Taas noong saad ni Bliss. Natigilan naman si Milo at natulala. Pakurap-kurap itong nakatingin kay Bliss. Hindi na pinansin ni Bliss si Milo at tiniwan na ito na nakatulala. Pinilit pa ng driver si Bliss na ihatid siya ngunit hindi ito pumayag at nag-commute na lang. Curious na nakatingin ng kambal sa kanilang ama na nakatayo lamang at nakatulala na parang estatwa. Papa, alam mo namang nagbibiro si Mama, diba? Nagtatakang tanong ni Nika. Huwag mong guluhin si Papa, Nika. He is affected. Tignan mo, hindi na nga makapag-isip kagad ng maayos eh. Pangasar na sabi naman ni Nico. Affected? Sino ako? Alam kong nagjo-joke lang si mama niyo kaya bakit naman ako maapektuhan? Nagkibit balikat na lamang ang kambal at umalis na. Nauna na sila sa pagpasok sa kotse ng kanilang ama. Hindi naman makapaniwala si Milo sa attitude na ibinigay sa kanya ng kanyang sariling mga anak. Ito ba ang sinasabi nilang mahirap kalabanin ng sarili mong ugali? Inis na tanong pa ni Milo sa kanyang isipan. Hindi mapakali si Milo habang asa loob ng kotse. Napansin naman ito ng kambal at hindi mapigilang tumawa. Papa, bakit hindi mo na lang po sundan si Mama? Kaya nga Papa, para masigurado ka kung totoo po ba yun o hindi. Natatawang saad nila Nico at Nika. Napanguso na lamang si Milo at sinabihan ng mga anak na hindi siya affected sa sinabi ng kanyang ina na may boyfriend siya. Pero kahit anong pagmamatigas ni Milo ay baka sa kanyang mukha ang pagkataranta. Pagkahatid ni Milo sa kanyang mga anak, sinabihan niya ang driver na pumunta
sa eskwelahan ni Bliss. Patagong, hinahanap ni Milo si Bliss ngunit hindi niya na ito naabutan dahil halos wala ng estudyante na pumapasok. Kaya naman ang ginawa na lamang ni Milo ay pumasok sa trabaho at sa huli ay maagang umalis ito sa kanyang trabaho para sunduin si Bliss. Hindi kasi nito alam ang eksaktong labas ni Bliss kaya naman inagahan na lang nito. Kuya, anong ngingiting-ngitingin mo dyan? Sabi mo kasi sir hindi ka apektado pero daig pa natin ng stalker sa pagmamasid dito ah. Natatawang sabi ng driver ni Milo. Sinisiguro ko lang kung maayos ang lagay niya sa paaralan. Natawa na lamang ang driver at umupo na rin sa gilid habang nagtatago silang dalawa ni Milo. Kunot noong tinignan naman ni Milo si Bliss dahil sa isang lalaking tumapik sa kanyang balikat at tumalis. Ano yun? Bakit may hawakan na nagaganap? Sigaw pa ni Milo. Sir, tinapik lang po yung balikat. Baka nagpaalam lang. Mahinang sabi ng driver nito. Ang sumunod naman ay habang naghihintay si Bliss ng sasakyan, biglang may kumausap sa kanyang kaklase na lalaki. Biniro-biro si Bliss hanggang sa natawa ito ng malakas. Abang sarap ng tawanan ah. Sad muli ni Milo. Sir, tignan mo lang mabuti yung lalaki, naka-makeup po. Seryosong sabi naman ng driver. Napatingin naman si Milo sa kanyang driver. Sino bang boss mo? Ikaw sir, bakit po? Nagtatakang tanong nga ng driver. Inikutan na lamang ng mga mata ni Milo ang kanyang driver at binalik ang kanyang paningin kay Bliss. Ngunit, hindi na ito muling makita si Bliss. Abala sa paghahanap si Milo na kahit anong kalabit ng kanyang driver at pagtawag sa kanya ay hindi niya ito pinapansin. Ano ba kuya, hinahanap ko siya. Sa tanda mong yan, nag-i-stalk ka? Bliss? Anong ginagawa mo dito? Tapos sa bang klase mo, halika sabay na tayo. Gulat at biglang sabi ni Milo. Akmang bebeso na sana si Milo nang biglang tinulak ni Bliss ang mukha ni Milo palayo sa kanya. Pumasok na lang ng sasakyan si Bliss, ngunit patago pa rin itong nakangiti dahil alam niyang naging success ang pagbawi niya kay Milo. Kuya, bakit hindi mo naman sinabi na papalapit na pala siya? Kasalanan mo to eh. Sir, kinakalabit na kasi kita kanina tapos nangingisi-ngisi ka pa. Umiiling na sabi ng driver habang nagkakamot ng kanyang batok. Napaawang na lamang si Milo sa kanyang driver. Nasa biyahe na sila pa uwi nang nakasalubong nila si Rona kasamang mga bata. Nang naitanong kung saan sila nagpunta, sumama pala ang kambal kay Rona papunta sa grocery. Naisip naman bigla ni Bliss na mag-grocery na rin sila dahil napansin niyang wala nang kalaman-laman ng kusina ni Milo. Akala ni Bliss ay magiging masaya ang pag-grocery nila, ngunit wala pang isang oras ay naiinis na ito sa kanyang mga anak at sa kanilang ama na si Milo. May makikita kasi silang gustong bilhin, ay tinitignan muna ang contents ng bawat pagkain at pinagtatalunan. Nagpapaligsaan si Milo at ang kambal tungkol sa kaalaman nila sa mga bagay-bagay. Kay Milo nga talaga nakuha ng katalinuhan ng kambal. Tignan mo, nakikipagkompetensya na ang kambal kay Milo na pinakamayaman sa buong bansa na atin at nasabihan na isa sa mga genius. Namamanghang sabi ni Rona habang pinapanood ang pagtatalo at pagde-debate ng mga bata at ni Milo. Napabuntong hininga na lamang si Bliss at hindi na pinansin ang mag-ama. Hindi na lamang nakayanan ni Bliss ang inis ng mga ito nang pati sa counter habang sila ay nagbabayad at nagtatalo pa sa computation. Piso lang ang naidagdag sa kanilang babayaran. Pinagtatalunan na ng mag-ama. Hindi naman inakala ni Bliss na sa bawat lagay niya ng bagay at pagkain sa kanilang carts ay nami-memorize na nga ng mga bata at ni Milo. It's 459 pesos, Nico! Sigaw ni Nika sa kanyang kakambal.
Nakakalimutan mo atang pinalitan ni Mama ang brand ng corned beef na kanyang kinuha kaya napalitan din ng presyo. Paglalaban naman ni Nico. No, it's 513 pesos. Bumili si Mama ng water bottle kanina dahil sinabi niyang nauuhaw daw siya. Look at the cart, oh! Napaawang na lang ng bibig sila Rona at Bliss. Lalong-lalo na ang kahera ng grocery. Tinulak na lamang ni Bliss si Milo at ang kambal palayo sa kahera. At siya na ang humarap sa kahera. Magbabayad na sana si Bliss nang biglang iniabot ni Milo ang kanyang ATM sa kahera. I'm sure 513 pesos lahat ng total. Pwede bang tumigil ka na? Saad ni Bliss. Bakit tama ako sa computation ko, magaling ang mga bata pero hindi pa ganun kagaling kagaya ko. Ang tanda-tanda mo na Milo. Pati mga anak natin papatulan mo ba naman? Naggibit balikat na lamang si Milo. Tinulungan si Bliss sa pagbubuhat ng kanilang grocery. Sa mga sumunod na araw hanggang sa dumaang buwan, naging maayos naman ang pagsasama nila Bliss at Milo. Puno ng kulitan, pero masaya sila. Nasanay na rin si Bliss sa presensya ni Milo lalong-lalo na at matutulog at gigising itong kasama ito. Ang pinagtataka lang ni Bliss ay kung bakit ni minsan hindi ito sinubukang hawakan ni Milo. Anong inunguso-nguso mo dyan? Kunot noong tanong naman ni Rona. Alam mo pakiramdam ko, hindi babae ang tingin sa akin ni Milo. Napakunot noo, si Rona at nagtataka. Bakit naman? Paano? Nung mga unang araw namin magkatabi sa kama, halos hindi ako makatulog ng maayos dahil nako-conscious ako sa kanya. Nakatabi ko ang isang lalaki tapos siya parang wala lang. Hindi ba siya apektado na may katabi siyang babae? O baka naman hindi lang ako ganun kaakit-akit kaya hindi niya ako hinahawakan. Napatawa na nga lamang si Rona. Baka mga tipo niya sa mga babae ay yung matured katulad niya, yung mga kaedad niya. O baka hinihintay ka lang makapagtapos ng pag-aaral. Malambing na sabi naman ni Rona. Huminga na lang ng malalim si Bliss at pilit na inalis sa kanyang isipan ang tungkol sa bagay na iyon. Nagiging malapit naman na sa isa't isa sina Bliss at Milo. Halos lahat na nga ng tao na nakakakilala sa kanila at nakakakita ay pinagkakamalan silang mag-asawa o magnobyo at magnobya pero wala talagang nangyayari sa kanila kahit man lang mag-holding hands o ano. Isang araw ay masayang namamasyal si Bliss kasama ang kanyang mga kaklase matapos nilang gumawa ng projects nang biglang nakadaan sila sa isang pribadong restaurant kung saan nakita ni Bliss si Milo na may kasamang babae na sexy. Nakaramdam naman kaagad ng selos si Bliss at sa mga oras na iyon ay na-realize niya ang kanyang nararamdaman kay Milo. Paulit-ulit na nag-play sa isipan ni Bliss ang sinabi ni Rona sa kanya na tipo na babae ni Milo. Ito ang naging dahilan kung bakit mas lalong nakaramdam ng lungkot at selos si Bliss. Napansin naman ni Milo si Bliss. Tumayo ito para sana sundan si Bliss nang bigla itong pinigilan ng kanyang kasama na si Sheena, ang kanyang kababata at first love ni Milo. San ka pupunta? Ngayon lang tayo muling nagkita tapos iiwan mo na ako basta-basta? Malungkot at malambing na pagtatanong ni Sheena kay Milo. Nakonsensya naman si Milo at umupo muli. Inisip na lang niya na magpapaliwanag siya kay Bliss kung sakaling pinag-isipan siya ng masama. Inisip rin ni Milo na wala siyang ginagawang mali dahil nakipag-usap lang naman siya sa matagal niyang kaibigan na hindi nakita. Pagka-uwi ni Milo ay halos hindi na siya kinakausap o pinapansin ni Bliss. Noong una ay binaliwala pa muna ito ni Milo, ngunit nang tumagal ng 1 linggo ay kinabahan na si Milo at sinubukan kausapin si Bliss. Wala naman sinabi si Bliss sa kanya na problema at sinabing masama lang ang pakiramdam. Nakaramdam naman si Milo ng inis sa hindi pagkibo ni Bliss sa kanya at diniretso na niya ang kanilang usapan. Dahil ba sa nakita mong kausap kong babae? Tanong ni Milo. Hindi.
Kahit naman may makausap ka, ano namang pake ko? Sigurado ka na wala kang pake? Anong gusto mong sabihin ko? Na nagsiselos ako? Ni hindi ko nga alam kung may relasyon na tayo o nagpapanggap lang tayo ng bahay-bahayan para sa mga anak natin. Marahan hinaplos ni Milo ang pisngi ni Bliss. Iniwas naman ni Bliss ang kanyang mukha at pilit na tinatago ang nangingilid niyang mga luha. Hindi ako nakikipagpanggap sa'yo para sa mga anak natin. Hindi kita kukunin dito sa poder ko kung wala akong balak sa ating dalawa. Kung ano man iniisip mo, wala lang yun. Kaibigan ko lang siya. E di okay. Matabang na saad na nga lamang ni Bliss. Niyaya naman na ni Milo na matulog si Bliss. Nagulat nga itong si Bliss dahil sa tagal nilang nagkatabi ay yun ang unang-unang beses na niyakap niya si Bliss sa pagtulog. Akala ni Bliss ay okay na ang lahat, bumalik sila sa dati ni Milo at hinaharap niya na ito ng maayos. Napag-usapan din ni Bliss at Rona ang tungkol sa nararamdaman ni Bliss kay Milo hanggang sa nakumpirma na talaga ni Bliss ang totoo niyang nararamdaman para kay Milo. Sigurado ka naman sa gagawin mo? Kinikilig na tanong ni Rona kay Milo. Mas maganda nang magtapat ako para naman hindi ako maasa na wala, hindi ba? Saad ni Bliss. Napakatapang ng sisi kong to ah! Natatawang sagot naman ni Rona. Umiling-iling na lang si Bliss at nagabala sa pagluluto. Balak niya kasing ipagluto si Milo at yayain mag-usap nang biglang anong oras na ay hindi pa rin siya nakakauwi. Buong gabing hindi umuwi si Milo dahil sa pag-aalala ay kumuha na ng pampalit si Bliss na damit ni Milo at nagbaon ng pagkain dahil iniisip niyang baka dahil sa trabaho kaya hindi nakauwi. Positibong naglalakad papunta sa elevator si Bliss nang nakita niyang magkasama sina Milo at Sheena palabas sa kanyang opisina. Hindi naman nagawang lumapit ni Bliss, kundi tumakbo ito paalis at naghanap ng lugar kung saan siya pwedeng magtago hanggang sa nakapunta siya sa isang banyo. Napansin naman siya ni Sheena at sinundan ito. Pakiramdam ni Bliss ay hindi ito makahinga sa sobrang sikip ng kanyang pakiramdam sa dibdib. Pilit na kinakalma ni Bliss ang kanyang paghinga nang biglang pumasok si Sheena at nginisiyan ito. Ikaw yun ano? Yung babaeng binili niya ng isang gabi at nabuntis. Natatawang pagtatanong ni Sheena. Ano bang pinagsasabi mo? Tanong ni Bliss. Wala. Gusto ko lang namang malaman eh. Bakit ka nga pala dito? Oo nga pala. Seeing you na may daladalang pagkain at damit pang palit? Hindi ka nga pala inuwi ni Milo. Matari na sabi ni Sheena. Umuwi man siya o hindi, ano naman sa akin yun? Pilit na pinapakita ni Bliss ang matapang na personalidad niya at hindi basta-basta sa harapan ni Sheena. Nginisian lang ito. Ang cute mo pero hindi ka tatagal sa kanya lalong-lalo na at nakabalik na ako. Tignan mo to. Hindi ka inuwian dahil magkasama kami buong gabi. Hindi ba ang sweet niya? Akin ang phone mo. At kuhanan mo. Pustahan tayo. Itatago ito ni Milo mula sa'yo. Natatawang sabi ni Sheena. Napahawak ng mahigpit si Bliss sa kanyang cellphone at marahas namang inagaw ni Sheena ang cellphone ni Bliss at kinuhanan ng picture na nakatulog si Milo sa legs ni Sheena. Ano bang ginagawa mo? Akin ang cellphone ko? Wala akong pakialam kung anumang meron sa inyo. Sigaw ni Bliss. Nagpipigil ng mga luha si Bliss. Inagaw naman nito kaagad ang kanyang cellphone kay Sheena at tumakbo paalis sa banyo. Dere-diretsyong tumakbo si Bliss at sumakay sa sasakyan ni Milo pa uwi. Nagimpake ito kaagad at nagpunta sa bahay ni Rona. Nagtaka man si Rona, ngunit nang nakita ang umiiyak na mga mata ni Bliss ay niyakap niya na lang ito. Hindi naman na nagsalita ang mga bata at nagtanong kung ano ang nangyayari. Pinapasok ni Rona ang mga bata sa isang kwarto. Kailangan ko ng alak. Saad ni Bliss. Ha? Eh hindi ka nga uminom, bakit ka naman maghahanap ng alak?
Naguguluhang sigaw ni Rona. Nangalkal naman si Bliss ng alak ni Rona at pinagtutungga ang beer na kanyang nahanap sa ref ni Rona. Pinatigil naman ni Rona si Bliss at tinanong kung ano ang nangyari. Sinabi naman ni Bliss ang lahat at pinakita ang picture nila ni Milo. Hindi makapaniwala si Rona sa kanyang nalaman at nakaramdam ng galit kay Milo. Inasikaso naman ni Bliss ang mga bata at nang nakatulog na ang mga ito ay binalikan niya si Rona na naghanda na ng mga inumin nila. Dinamayan ni Rona si Bliss hanggang sa nalasing ito dahil hindi naman umiinom ng alak si Bliss. Nakatanggap ng tawag si Rona mula kay Milo na hinahanap ang mga bata at si Bliss. Nang narinig ni Bliss na si Milo ang kanyang kausap, ay inagaw ni Bliss ang cellphone ni Rona dahil sa kalasingan. "Hello, anong kailangan mo? Huwag ka nang tumawag-tawag sa amin na hindi mo na kami makikita pa. Paalam sa'yo." Sigaw ni Bliss. "Ano bang pinagsasasabi mo? Ano na naman bang kaartehan to, Bliss? Tsaka nakainom ka ba?" Nag-aalalang tanong ni Milo. "Wow, kaartehan? Sino ba sa atin ang hindi umuwi at hindi nagsabi tapos malalaman ko na lang na andun pala, may kasamang babae at ang sarap ng tulog sa legs. Pasensya na ha, bata kasi ako eh, kaya nag-iinarte ako nang wala sa dahilan." Sad ni Bliss. Umiyak na pinatay ni Bliss ang cellphone. Napawaw na lang si Rona dahil sa galit na kanyang nakita kay Bliss. Sa tagal na panahon silang nagsama ni Rona, ay ni minsan hindi niya ito nakitang nagalit man lang. Samantalang si Milo ay nataranta at agad na pinuntahan sila Bliss sa bahay ni Rona. Pagdating ni Milo ay nakita niya ang lasing na lasing si Bliss at binuhat ito papasok sa kotse. "Bakit mo naman sinasaktan si Bliss? Napaka-inosente ni Bliss pero ganyan ginawa mo sa kanya. Akala ko totoong pinapakita mo pero nakakapagduda ka na, Milo." Seryosong sabi ni Rona kay Milo. Matapos ipasok si Bliss sa kanyang sasakyan. "Alam ko, aayusin ko to. Pangako, at hindi na muli mangyayari to. Pwede bang sa'yo na muna ang mga bata at ipasundo ko na lang bukas?" Tanong ni Milo. Tumango na lang si Rona at pumasok na sa kanyang bahay. Mas lalong nakonsensya si Milo dahil sa kanyang nagawa, dahil sa pagiging malamig sa kanya ni Rona. Masyado kasing overprotective si Rona kay Bliss, lalong-lalo na sa mga bata. Ngunit ni minsan, hindi niya hinadlangan ang tungkol sa kanila ni Bliss, kundi sumuporta lamang. Ngunit ngayon, nagsalita na si Rona kaya alam niyang sobra ang kanyang nagawa. Nang binuhat ni Milo si Bliss palabas ng kotse, ay nagising si Bliss. Laking gulat nito nang nakita si Milo at agad na kumawala sa pagkabuhat ni Milo. Dahil sa kalasingan ay nahirapan tumayo ng diretsyo si Bliss at ginabayan naman ito ni Milo kahit marahas na inaalis ni Bliss ang kamay ni Milo sa kanya. Pagpasok sa kwarto ay napaupo na lang si Bliss sa gilid ng kama at naging abala sa kanyang cellphone. "Bliss, kaya ako umuwi. Hindi dahil maraming ginagawa sa office, may bago kasi akong business na itatayo." Hindi naman na naituloy ni Milo ang kanyang sasabihin ng binato ni Bliss ang kanyang cellphone kay Milo mula sa kama. Kunot noong lumapit si Milo sa kama at tinignan ang cellphone ni Bliss. Laking gulat na lang nito nang nakakita siya ng picture na nakatulog siya sa legs ni Sheena pero wala naman itong maalala. "Hindi ko maalala to, ang huli kong matandaan. Pinauna ko siyang umuwi dahil ako nang magtatapos sa natirang trabaho namin at nakatulog ako sa opisina." Alam mo, sabi niya sa akin, hindi daw tatagal kung ano man ang meron sa atin dahil nakabalik na siya. Sad ni Bliss. "Magkaibigan lang kami ni Sheena, Bliss. Sana naman paniwalaan mo ko. Kahit first love mo siya, wala na ba akong dapat ipag-alala? Lalo na't ganyan ang ginawa ni Sheena." "First love? Saan mo naman nakuha yan?" Takang tanong ni Milo. Nahihilong tumayo si Bliss at kinuha ang isa sa mga libro sa bookshelves ni Milo
at naglabas ng isang litrato nila ni Sheena noong kabataan nila na may nakasulat sa likod na mamahalin ni Milo si Sheena hanggang sa huli. Hindi alam ni Milo ang kanyang sasabihin sa mga oras na iyon dahil sa sobrang kaba. Pag-usapan na lang natin kung paano ang pagkikita nyo ng mga bata. Nataranta na si Milo at lumuhod sa harapan ni Bliss at nagmakaawa. Inamin niya na oo, minahal niya si Sheena noon at ang rason kung bakit siya nabili ni Milo noon ay dahil sa sobrang sama ng kanyang damdamin sa pag-iwan sa kanya ni Sheena. Simula nung nakilala kita, hindi na siya bumalik sa isipan ko, Bliss. Mahal na mahal kita. Lalo na kung anong meron sa atin, naging totoo ako sa nararamdaman ko sa'yo. At walang halong kasinungalingan lahat ng yon. Nung una, nagulat ako sa pagbalik ni Sheena at nag-propose siya sa akin ng bagong business. Nagustuhan ko yon, kaya ako pumayag na makipag-usap sa kanya at nagkumustahan na rin kami. Dahil kababatang kaibigan ko rin naman siya. Kaya inisip kong walang mali. Doon mo kami nakita sa restaurant, Bliss. Pero walang namamagitan sa amin. At noong bumalik siya, hanggang ngayon wala na akong nararamdaman sa kanya. Ikaw lang, Bliss. Ikaw lang. Hindi naman kinibo ni Bliss si Milo at umiyak na nga lamang na umiyak. Dali-daling tumayo si Milo at kinalkal ang kanyang bag at pinakita kay Bliss ang sing-sing na kanyang binili. Tignan mo to, bala kong yayain ka magpakasal. Pagka-graduate mo sa school, kaya pinaghandaan ko talaga yun. Patawarin mo ko, hindi ko alam na may ganyang balak pala si Sheena. Hinding-hindi na ako ulit makikipag-usap sa kanya. Pangako yan. Alam mo bang mahal na mahal kita, Milo? Ikaw ang kauna-unahang lalaking minahal ko. Ikaw lang, wala naman akong alam sa mga pero masasabi kong totoo naman ang nararamdaman ko. Pero bakit mo naman ginawa sa akin to? Hindi ko alam na ang kapalit ng pagmamahal ko ay ganitong sakit pala. Muling lumuhod si Milo at nagmakaawa kay Bliss. Sinabi nito na lahat ng sinabi ni Sheena ay walang katotohanan at nagtrabaho lang talaga sila noong gabing iyon. Natulog siyang walang kasama sa kanyang opisina, kaya nagtataka na lang siya kung bakit may ganun na picture na ipinakita kay Bliss. Paulit-ulit na humingi ng tawad si Milo hanggang sa nanlambot na rin naman si Bliss. Ilang araw na walang tigil na nanlambing si Milo kay Bliss at humingi ng tawad, pinaramdam niya ang kanyang pagmamahal kay Bliss. Hindi na rin itinuloy ni Milo ang business na gagawin nila ni Sheena dahil sa ginawa ni Sheena na sinisira ang kanilang relasyon ni Bliss. Itatapon mong pinagsamahan natin? Dahil sa isang puslit na punong-puno ng selos sa katawan? Hindi makapaniwalang tanong ni Sheena. Umalis ka na, Sheena. Mas importante ang pamilya ko at ang nararamdaman ni Bliss. Wala nang iba. Padabog na umalis si Sheena sa opisina ni Milo, blinok na rin ni Milo si Sheena sa lahat ng kanyang social media at phone number ng babae. Ipinakita naman ni Milo ang kanyang sensiridad kay Bliss hanggang sa unti-unti na muling bumabalik sa dati, sina Bliss at Milo. Tulungan niyo ko kay mama niyo na mag-propose sa kanya. Pakiusap ni Milo. Anong kapalit, Papa? Diba that's business all about? Nakangising tanong naman ni Nico sa kanyang ama. Napaawang naman ng bibig si Milo, hindi iyon ang inaasahan niyang sagot ng kanyang mga anak. Napaisip naman si Milo hanggang sa pinangakuan silang bibilhin ni Milo ang anumang laruan o bagay na gusto nila kahit ayaw pa ni Bliss. Tumango naman ang kambal at sinabing mag-antay si Milo at may gagawin lamang sila. Nagsulat ng parang kontrata ang kambal at ibinigay kay Milo. Hindi naman napigilan ni Milo ang kanyang tuwa sa ibinigay na kontrata ng mga bata sa kanya. Anak ko nga kayo. Natawa na lamang si Milo. Masayang pinirmahan ni Milo ang kontrata na isinulat ng kambal. Natuwa naman ang kambal nang nakita ang pirma ng kanilang ama at tumakbo papunta sa kanilang kwarto para itago ang papel. Pinagplanuhan naman kaagad ni Milo ang celebration sa graduation ni Bliss
Dahil doon rin niya balak mag-propose. Hindi na sana sa graduation mag-propose sa si Milo dahil nasabi niya na iyon kay Bliss nang napansin niyang nakalimutan na ni Bliss ang nasabi niyang proposal sa graduation. Dahil sa tulong ni Rona at ng kambal ay hindi naman nakahalata si Bliss sa pagiging abala ni Rona at Milo hanggang sa dumating ang araw ng graduation ni Bliss. Totoo ngang tuluyan na nakalimutan ni Bliss ang nabanggit ni Milo kaya ang inakala niya ay simpleng dinner lamang iyon. Hindi naman niya aakalain na pinaghandaan iyon ni Milo kasama ng kambal at ni Rona para sa kanyang proposal. Ano to, totoo ba to? Tanong ni Bliss. Naiiyak na pagsigaw nito pumalakpak sa tuwa ang kambal habang si Rona ay umiiyak. Humahagulgol habang si Milo nakaluhod pa rin. My soon-to-be queen, will you marry me? Masuyong tanong nito. Tumangutango na si Bliss nang muling nagtanong si Milo dahil doon ay nakumpirma niya na totoo nga ang nangyayari at hindi siya nananaginip. Agad namang inasikaso nila Milo at Bliss ang kanilang kasal. Enggrando ito ngunit konti lamang ang mga taong dumalo dahil yun ang kagustuhan ni Bliss. Gusto pa nga ni Milo na ipaglandakan sa buong bansa ang kanilang kasal mabuti na lang at napilit ito ni Bliss na gawing simple ngunit dahil ayaw magpatalo ni Milo ay sinigurado niya paring napaka-ingrande ng kasalan nila Milo at Bliss. Ikinasal na rin naman si Rona sa isa sa mga kaibigan ni Milo na kanyang nakilala sa kasal nila ni Bliss. Lumipas ang ilang taon. Nagulat nga sina Milo at Bliss dahil sa nabigla silang ikakasal na si Rona dahil buong akala nila ay wala na itong balak pang magpakasal. Si Sheena naman ay dumalo sa kasal nila Milo at Bliss ng patago. Humingi siya ng tawad kay Bliss ng paulit-ulit bago umalis. So anong gusto niyo para hindi niyo na laging pinapaalala sa akin ang kontrata na pinirmahan ko? Tanong ni Milo. Baby sister, baby brother. Sabay na sabi ng kambal. Muntik namang nabilaukan si Bliss sa sinabi ng kambal. Mga anak, paano kung baby brother lang ang lumabas or baby sister? Kambal yan mama, ayon sa calculation ko. Kambal din po ang sunod na ipagbubuntis nyo. Yes mama, malaki po ang chance na kambal po ulit. Saad nila Nico at Nika. Ako rin pakiramdam ko mahal, magiging kambal din ang mabubuo. Tamang mga bata, malaki ang tsansa na. Hay, pati ba naman ikaw? Puti sana kung ikaw ang magluluwal sa 2 beses. Hindi naman, natawa na lang ng malakas si Rona. Naisip nito na paano nga kung kambal at namana rin ang katalinuhan ni Melo. Hindi mapigilan ni Rona ang matuwa dahil panigurado at mababaliw ang kanyang kaibigan sa mga pamilya niyang sobrang talino. Kahit anong dasal ni Bliss, ay biniyayaan pa rin ito ng kambal, isa pang lalaki at babae muli. Sobrang natuwa nga ang kambal dahil tama ang kanilang inakala at pati si Milo ay naluha sa sobrang tuwa. Hindi kasi nito nasubaybayan ang paglaki nila Nico at Nuka, kaya natutuwa itong binigyan muli siya ng pagkakataon na masubukan iyon. Hindi naman binigo ni Milo si Bliss dahil naging maalaga si Milo sa kanilang mag-iina. Hindi lang sa mga sanggol, kundi pati kay Bliss na kapapanganak. Hindi iniwan ni Milo si Bliss mag-isa at hindi rin nito pinaramdam na mag-isa siya dahil laging nandoon si Milo sa kanyang tabi. Minsan na lang pumasok sa kumpanya si Milo kapag talagang importante na ang gagawin. Pero most of the days ay doon na siya sa kanilang bahay sa tabi ng kanyang 4 na anak at asawa nagtratrabaho. Bakit naman nandito ka sa veranda? Hindi ka ba nilalamig? Tanong ni Milo. Nasabi ko na ba sa iyong mahal na mahal kita? At nagpapasalamat ako sa Diyos na ikaw ang lalaking binigay sa akin? Namula naman si Milo at hinalikan ng asawa sa kanyang mga labi. Napangiti naman si Bliss at automatikong pumulupot ang kanyang mga kamay kay Milo. Mahal na mahal din kita, Bliss.
Maswerte ako dahil dumating kayo sa buhay ko. Nagyakapan naman ang dalawa ng mahigpit. Wala nang hihingin talaga si Bliss at Milo sa kanilang buhay dahil punong-puno na sila ng kasiyahan. Ang pag-iibigan nila Bliss at Milo ay isa sa mga nagpapatunay na kung para sa'yo, ang isang tao sa huli kahit anong mangyari ay magiging sa'yo. Ipinaglayo man ng tadhana ngunit sa huli, pinagtagpo at hindi na muli mapaghihiwalay pa. Namuhay nga sila ng masaya at matiwasay at punong-puno ng pagmamahal. At dito na nga po nagtatapos ang kwentong pagmamahalan ni Bliss at Milo. Maraming salamat po sa lahat at shoutout po sa mga sumusunod. Mary Rose Carillo Jesusa, Enday Samante Enday Lebra, Yolanda Tejida, Honey Villasenor, Tessie, Marichan, Ann Mariano, Wilma Guzman, Gabrielio, Liu, Maria Rica Natividad, Melanie Juan, Anita Hernando, Teresita Arevalo, Raquel Magno, Carmencita Falcon, Flordet, Nat Greenfax, Luz Templo Nuevo, Teresita Schmid, Flor Cabrera, Virginia Salazar, Luz Templo Nuevo, Leia, Madeline Tagle, Wilma Villafuerte, Isaac Ablon, Menchita de Belen, Federico, Mercy Edrosolo, Fe, Adam San Machas, Quinciano Ebas, Eli Ramirez Elizabeth Gilas, Harem Ruhi, Julius Edna Romero, Charlie Angelina Samia Emma Gadiano, Rosemary Vasquez, Lisa, Estelita Mahia, Elvi Candontol, Corazon Danke of University of Eastern Philippines University, Teresita, Neil Bacolor, Evangeline Zamora, Charlie Jane Clemente, Susan Upaga, Susan Rodrigo, Fred Deliza de Guzman, Juby Hernandez, Helen Morillo, Edarlina Fahil, Rosie, Juliet Caday, Kuya Atok, Betty Losnong, Crescen, Susana, Tessie, Rumbawa, Lovina Galang, Aida Jurado, Emily Kinlog, Mirna Hamero, Liz Berito, Gabrielio, Juan Spotify, Imelda Fortes of Columbus City, Larry Malapaya, Dance, Remy's Life Official, Ellie Evangelist Anderson, Choi, Ri, Jasmine Baya, Jerowina Aquino, Emeguba, Marilyn Babula, Shane Villarmino, Beth Sardina, Gabriel, Nino Regidor, Mel Abrogar, Rosemary Vasquez at shoutout na rin po sa lahat ng mga walang sawang sumusubaybay. Maraming salamat po. Veronica Briseño, Violeta Murillo, Teresita, Teresa Bulie, Christine Flores, Nesbeth Hanaban, Flor Salvalion, Kuwait, Raquel Labay, Kuya Atok, Lani Pardillo, Eva Violeta, Presbyteres Rose, Amy Regalado, Teresita, Pres Cavilla Havana, Precious, Lilian Naubebe, Eli Evangelista Anderson, Marziel Arcilias, Rosemary Palaganas, Rose Martinito, Ding Liege, Alexa Gomez, Jomira Bueno, Amy Fenovares, Irma Emma, Lali Emralino, Tortillas Gaming, Matea Estrera, Annalie Flor, Rosemary Tinito, Rosemary Palaganas, Excelsis Tagala, Emily Kinlog, Rosemary, MM, Penning Escal, Neri Cabangon, Lucia Baldo, Rosemary Vasquez, Londono Villas, Faye, Rosemary, Angelo, Vicky Adlaon, Mercy Villantes, Rezeline Unday, Allen, Ace, Nino Regidor, Jeyo Cadtec, Escapades Matilda, Irma Valerio, Agustina Aniceto, Cecilia Alvior, Naitan Canada, Lily Roda Barcial, Eli Ramirez, Doris Day Pangan, Lynn Lee of Macau, Reyes, Rebecca Tezuka, Noel Macero, Rizalina Credo, Mitchie Karch, Romel Carion, Juliet Panlilio, Lynn, Merlilyn, Zenny Marion, Benoni Anya Lucas from Bacolod City, Merlina Aparata, Annalyn Nantes, Flordet, Lorena Utod, Faye, Anita Hernando, Roach Ann Rodriguez, at shoutout na rin po sa lahat ng mga walang sawang sumusubaybay. Maraming salamat po.